Okay mga Lods, may gulay. Grabe. Ayun na, political vlogger na po si Sir Jack. Palakpakan natin yung tao na yan. So, well, eto lang. Tinry ko siyang panoorin. Baka kasi may mapulot ako eh. Alam ko, nakuha ko naman yung context nito kasi eto yung nandito pa si Tatay Digong sa Pilipinas, tapos kinross siya ni Risa Ontiveros, kung saan ako, yung ganyan ko, ang intindi ko, nag-viral yan sa TikTok, okay? Parang 1.1 million views yan. 'Di ba? So, ibig sabihin, pagdating talaga sa political vlogging, meron naman tayong tira kahit konti. Hindi ko sinasabing ako yung pinakamagaling, pero masasabi ko na may nakaka-appreciate ng trabahong ginagawa ko dito sa YouTube or sa Facebook or kung saan mang platform ko i-upload to. Na ngayon kasi, di ba, nagkaroon kami ng, hindi naman sagutan yun kasi hindi naman ako nakaakyat eh. Sabi sa akin nila, kailangan daw mahaba ka daw mag-political vlogging. Ako kasi, ang trip ko dito is, magsasalita ako for 12 to 15 minutes. Yun na yung long format ko. Although, kaya ko naman sigurong mag-content ng 1 oras. Wala namang problema sa akin yun. Previously, nagtuturo naman din ako ng mga subjects ng ganun kahaba. Ay mas malaman yun kasi may curriculum kayong sinusundan eh. Kasi minsan yung mga ganito kasi, lalo na yung mga haba mag-content, yun naman din yung point nila eh. Kaso linalagyan lang nila ng mga fillers yun para mas mababa yung runtime. Eh, wala rin namang kwenta yan eh. Nai-indoctrinate lang yung sarili nyo tapos nai-indoctrinate lang yung mga sarili nyo doon sa paniniwala nila instead of magkaroon kayo ng critical thinking. The longer you watch someone, mas nagiging kaparehas yung thinking nyo. Dapat kasi lagi, pag nanonood kayo ng mga piyesang ganito, and that goes for me as well, you should try to understand my point. And do you agree with my point? Huwag niyong i-accept lang basta-basta. That's the essence dapat ng bawat content creator na gumagawa ng political worldview. Kaso, ang nangyayari ngayon, propaganda na lang. So, pakinggan natin si Sir Jack. Tingnan natin kung makukonvince niya tayo na Risa boba daw. Yan ang gusto ko. Kaso, medyo medyo panis na yung issue na yan. Kasi ang political vlogging, mabilis talagang turnover dyan. Hindi ka dumaan pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko okay ang trabaho ko. I agree. Tama. Ganyan. Alam ko na nalilihan, no? Bakit ka nag-agree? Nag-state lang naman ng fact si Digong na siya ay mayor, prosecutor, and kumbaga yung pagka-abogado niya, na yung abogado card niya, nilagay niya sa mukha ni Risa Ontiveros. So, paano naging bobo si Risa Ontiveros yun? If kino-question niya yung argument ng abogado, you can always question anyone, kahit abogado pa yan. Meron akong mga kilalang abogado, sobra talaga sila sa pagka-DDS. Pero sige, tuloy natin. Bakit bobo? Sir Jack? Sabi, okay. Yun na yun? Tama, buwa, tapos minura mo. Okay, sure. puminto ka pag hindi. Tutudasin kita. Alam niya mga kanagugan. Lahat natin makaranas ng ganyan panahon eh. Yung mamamatay tao? Alam ko malamdaman mo yung pagbabago, right? Okay, so, yung statement na yun, sabi niya gano'n, first time natin makaranas ng ganitong presidente na nararamdaman natin yung pagbabago. Okay, so ano yung pinopoint mo doon? Ibig bang sabihin noon, prior sa kanya, walang presidenteng nagbago ng Pilipinas. So, kunyari si Noynoy, ibig sabihin, hindi nabago yung Pilipinas kahit onte. O si Gloria, I think si Gloria Arroyo, ang laki ng tulong niya sa call center industry noon. Talagang doon nag-boom yun. Yung matandang Marcos, si Apo Lakay, nako, di ba yan yung mga sinuportahan ng mga unit team nung araw, yung mythology ni Apo Lakay. Ibig sabihin, kada presidente may effect sa Pilipinas. Ano yung significant effect nung leadership ni Duterte? I believe, propaganda lang talaga eh. Sige, pero tuloy natin.
Alam kong may takot ng mga tao. Lalo na yung mga kriminal. May takot yung tao, mga Mga kriminal. mga Pusher. Di ba? I-differentiate mo nga, yung addict ba, kunyari gumagamit ka lang, di ka naman nagtutulak. Ano lang, biktima ka lang din ng drugs. Kumbaga, nalulung ka lang. Ikaw ba ay criminal na agad nun? Yung alam mong, wala, kasi ang krimen kasi, yung may possession ka. Ibig sabihin, may hawak ka na pinagbabawal na gamot. Pero, kung nakonsume mo na yon, nagamit mo na yon, tapos kitang-kita na sa katawan mo na gumagamit ka, hindi yun krimen. Magkaiba yon. So, ang problema kasi, pag addict ka, criminal ka kaagad. Hindi. Minsan yung mga addict na yun, biktima lang din sila ng sarili nilang circumstance. Example, yung mga rugby boy na sumisinghot ng rugby kasi nakakawala ng gutom yun eh. So, are you going to say na mas gugustuhin nila yung buhay na yun kaysa magkaroon ng isang tahanan na pinoprotektahan sila araw-araw? So, I believe na mali yung idea natin kung sino ba talaga yung kriminal dito sa ating bansa. May definition naman yun. Okay, tuloy natin. Alam ko man nila ngayon gobyerno eh. Akala ko ni President Duterte. Ano? Ngayon wala na eh. Mura pa yung sago. Bagsak na siya naman. Bagsak presyo. Kala ko ba mataas ang presyo ngayon? Yun. Lalo na pulis. Putang ina itong mga pulis. Yan yung gusto ng mga DDS pag nagmumura na si Tatay Digong. Pumasok yung pulis doon. So parang watch along lang pala to. Walang substance na Puminto totoo. ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao... 2 minutes in, 80% ng video is si Digong nagrarant kay Risa. Okay. Harapin ko. Dito, total lang. Let us be... Labas na lang natin yung pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, Mas nalagat na yun na nagkasalita yung tao eh, di ba? Hindi, pwede, pakapangyarihan naman ng chairman yun to interrupt the, or nung mga namamahala nung committee to stop the resource speaker from speaking. Pwede yun. Okay, hindi yun kabastusan. Ang iba lang kasi, dating presidente kasi yan si Duterte. Ilang mo eh. So, minumura mo lang, okay? ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado Okay lang mo, hindi mo kaya yan. eh. Well, senador siya. Technically, tama yung sinasabi niya. Medyo allegorical nga, or hindi, metaphorical yung pagkakasabi niya. Na bahay namin to, this is our house. Di ba parang kunyari, nagtatrabaho ka sa call center. Yung call center na yun, parang bahay mo din. Kasi nandun yung mga kaibigan mo. Salamat kaayo, Thank Mr. you. Chair. Thank you. Gamo ka na sila eh. Kaya kung magmura. Hindi tayo magpipindihan. Mr. President. Hindi kasi proper magmura sa mga parliamentary procedure. Okay. Kaya kasi na-highlight yan si Duterte kasi he'd always break parliamentary procedures. Pero it's really nothing special. Parang yan lang yung mga teacher nyo nung araw. Yung mga, di ba kunyari, ang teachers kasi expected sila to follow ethical procedures pag nagtuturo sila. So sometimes, yung lalong-lalo na nung PE namin, meron kaming mga coaches noon na sila yung nagtuturo ng PE. Tapos sila parang tayo na magsalita, nagmumura, nakikipagkulitan, nagjo-joke ng nakakatawa, nang iinis sila ng mga estudyante. All for the sake of kasi ganun nung early 90s. Ewan ko ngayon kung paano yung procedure ngayon. Pero nagmumura sila. Much like si Duterte. Kaya ako, nung umpisa, parang nagulat ako sa kanya. Pero nung na-realize ko na ito yung character na binibuild niya para sa audience niya, gets ko. Anyway, tuloy natin. Senator Bato. Wako yun, no? Oh. Ang mga yan. Senator. So, yung substance nung alam ko naman na nahihirapan magsalita si Sir Jack. Pero,
or at least hindi as in hindi natin naiintindihan on the spot like yung normal conversation natin. But I'm just saying sa'yo, wala pa rin kasing substance yung sinasabi niya eh. Parang minumura niya lang si Risa, sinususugan niya si Duterte. So this is really not, actually siguro naman kasi napanood ko na yung siguro half nito. Okay, hindi yung buo kasi almost 40 minutes to eh. Ganyan yung pattern na gagawin niya. Walang substance yung sasabihin niya. So, for now, Sir Jack, I would suggest na gumawa ka ng shorter clips tapos mas mahaba yung reaction mo doon sa video na pinagre-reactan mo. Yung substance kasi ang importante sa pagpo-political vlog. Kita mo yung mga kasamahan mo, di ba? Pag nagsalita sila, 2 oras, 1 oras, marami silang substance na sinasabi, or at least yung reaction nila is very rich. Although masasabi natin sometimes yung substance na yun baluktot, di ba? Pero it's okay. At least we're having a conversation dito. Pero para mumurahin mo lang, tatawagin mong tanga, tatawagin mong bobo yung isang tao, walang kwenta yan. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.